Sa nakaraan, pinasok mag-isa ng ating bida ang warehouse kung saan naruroon ang mga kalaban at ang gang leader ng mga ito. Napakaraming mga kalaban ang hamarang kay Ghislaine. Nagmistulang superhero ang ating bida. Mala-aksyon sa pelikula ang pagpasok ni Ghislaine sa lugar kung saan naruroon si Claude. Nawakaraming kalaban, kaya lang wala sa mga ito ang nagawang pigilan ng ating bida, dahil isa siyang uri ng mandirigma na parang knight, at may kakayanang parang isang magician, kaya madali lang nitong nagawang iligtas si Claude mula sa kamay ni Crank. Pagpapatuloy, nagpasalamat si Claude sa ating bida sa pagkakaligtas nito sa kanya, kaya lang labas sa ilong ang pagpapasalamat nito, at inutusan pa si Ghislaine na bilhan siya nito ng maiinom. Hindi nagustuhan ni Gillian ang mga kinikilos nitong si Claude sa harapan ng ating bida, kaya agad niya itong hinarap. Ayusin mo, magpakita ka ng paggalang, ang nasa harapan mo ngayon ay ang Baron ng Fenris ng Kaharian ng Luthania, paliwanag ni Gillian. Si Claude naman ay nag-make face, na sinasabi ng mukha nito ay wala siyang pakialam kahit sino pa ang ating bida. Sabi nito, ano ngayon? Matagal na akong ganito, kung hindi ninyo gusto ang pag-uugali ko, sige lang patayin na ninyo ako. Sabi nitong si Claude na talagang sawa na ito sa kanyang buhay, na wala na itong makita pang saya sa buhay para magpatuloy. Sumimangot na lamang itong si Gillian, at wala nang sinabi pa sa sinabi ni Claude sa kanya. Iyon ay dahil may naaalalang pag-uugali itong si Gillian sa pinapakita ni Claude, dahil bago niya makilala ang ating bida, ganitong-ganito ang kanyang ugali, hindi makangiti, laging galit, sawa na sa buhay. Iyon ay dahil wala na siyang makitang dahilan para magpatuloy. Habang pinapanood ng ating bida si Gillian at si Claude, napatango na lamang ang ating bida. Tanging si Ghislaine lamang ang nakakaintindi kung bakit ganito ang kinikilos ni Claude. Sabi ng ating bida para matapos na ang tension kay Claude at Gillian, hindi na kailangan ng formality ngayon, paliwanag ni Ghislaine na okay lang sa kanya ang pakikitungo ni Claude. Ngayon, pagtatakang tanong ni Claude na ang dating sa kanya ay matagal pa silang magkakasama ng mga kalalakihang kasama niya ngayon, kaya gulong-gulo si Claude sa bagay na narinig niya mula sa nilalang na nagligtas sa kanya. Isang napakatusong ngiti naman ang isinagot ni Ghislaine kay Claude. Kahit okay lang kay Ghislaine ang pag-uugali ni Claude, ang kanyang mga kasama naman ay hindi natutuwa rito kay Claude, dahil talagang nababastusan sila sa lalaki dahil hindi ginagalang si Ghislaine. At ang kinaiinis pa ng mga ito ay dahil niligtas nila ang buhay nitong si Claude, pero wala man lang kagalakang pasasalamat ito kundi pagmamatigas pa ang sinusukli nitong si Claude sa pangkat ng ating bida. Hindi mawala sa kanilang isipan na nagsayang lang sila ng oras na pumunta sa lugar na ito, bakit pa ba pumunta rito si Captain para lang makita ang katulad ng isang iyan? Tignan mo nga ang kanyang itsura, mukhang adik na adik sa pagsusugal. Hindi man lang natuwa na siya'y niligtas. Sabi ng mga mersenaryong kasama ni Ghislaine, na ayaw talaga nila kay Claude. Naririnig-rinig naman ng ating bida ang mga pinagsasabi ng kanyang mga tauhan kay Claude, kaya pinagtanggol niya ito. Sabi niya, itong kaibigan kong ito ay may matinding pinagdaanan, may daladala itong matinding sakit sa kanyang puso. Sabi nito sa kanyang mga tauhan, dahil doon, agad nanigas ang mukha ni Claude, na may halong pagkagulat. Sumagot itong si Claude sa ating bida na pag-alit, sa tingin mo ba alam mo ang mga pinagdadaanan ko, bakit sino ka ba? Galit na sabi ni Claude kay Ghislaine. Huminahon ka lang, may mga narinig lang akong bulong-bulungan, iyon lang ang gusto kong sabihin. Tugon ng ating bida, na itong si Claude naman ay hindi maalis ang mata sa ating bida na hindi ito mapakali kay Ghislaine. May masama itong kutob sa ating bida na may nalalaman talaga si Ghislaine patungkol sa kanya. Kaya lang ngayon lang niya nakita at nakilala itong si Ghislaine. Sabi pa ng mga tauhan ng ating bida, anong usap-usapan ang pwedeng marinig sa kanya? Karamihan ng mga tao ang alam lang patungkol sa kanya ay isang teacher ang isang ito at isang adik sa sugal. Ganun pa man, malinaw sa ating bida kung anong pinagdadaanan nitong si Claude, dahil madalas niya itong makakwentuhan sa kanyang nakaraang buhay. Agad lumapit si Ghislaine kay Claude, at nagsabi, Hoy! Huwag kang masyadong seryoso, napakainit mo naman, gusto mong uminom di ba? Halika, bibilhan kita, sabi nito kay Claude, na piling close agad, sabay akbay pa ng ating bida sa balikat nitong si Claude. Si Claude naman ay hindi nagustuhan ang kilos ng ating bida na piling close sa kanya, kaya nakasimangot ito. Sumagi na lamang sa isipan nito,
nakatakas nga ako sa mga mababahong tambay na iyon, kaya lang mapapasama pa ata ako sa mga wordong taong ito. Binabalak niyang tumakas sa pangkat ng ating bida, kaya lang naalala nito bigla ang ginawang pagwasak ng ating bida sa isang punyal gamit lamang ang kanyang kamay, hindi raw niya kakayanin ito. Habang nakakunot ang mukha nitong si Claude, wala na itong magawa kundi ang sumunod na lamang saan siya dadalhin ng ating bida, iyon ay dahil nakaakbay pa rin si Ghislaine sa kanya. Ganon rin ang mga mercenary na kasama ni Ghislaine, sumunod na lamang sila sa ating bida na talagang inis na inis kay Claude, dahil napakabait ng ating bida sa lalaking ngayon lang nila nakita, kaya kahit ayaw nila ay sumusunod na lamang sila kay Ghislaine. Kaya lang may nag-iisang tao ang sa mga tauhan ng ating bida na talagang palaban, iyon ay si Belinda. Nakatitig ito ng napakasama sa likuran ng ating bida na napakalalim ng iniisip nito. Sabi na lamang ni Belinda sa sarili, nakakapagtaka talaga ito. Saan ba niya nakikilala ang mga kakaibang taong ito? Pagtataka ni Belinda, iyon ay dahil ang lahat ng mga pinagre-recruit ni Ghislaine simula noong umpisa ay talagang napakakaiba ng mga ugali, na may mga problema sa buhay, sa sarili, kaya lang itong bago na si Claude ay talagang sukdulan raw. Naiinis rin itong si Belinda kay Claude, sabi pa nito, ngayon naman isang adik sa sugal. Ano pa ang susunod na isa sama niya sa grupo? Sabi ni Belinda na napakalalim ang buntong hininga nito sa pagsusuri ni Belinda sa mga taong nire-recruit ng ating bida. Pagpapatuloy pa ni Belinda, mukhang ako lang ang matino sa grupo A. Sabi nito na napailing-iling na lamang, na nakalimutan niya na kahit siya ay hindi rin normal sa grupo ng ating bida. Hindi nga nagtagal ay dinala ng ating bida itong si Claude sa isang mamahaling bahay inuman, sabi ni Ghislaine, kayo lahat, mag-relax muna kayo rito, kakausapin ko lang itong ating bagong kaibigan, sabi ni Ghislaine. Ganon nga ang ginawa ng mga mercenary na tauhan ng ating bida, naghanap na kaagad ang mga ito ng kanilang mga upuan, kaya lang binasag ni Gillian ang kasiyahan ng mga ito. Iyon ay dahil iniayos ni Gillian ang mga schedule ng mga ito sa magbabante sa kanila. Habang nagsasaya ang iba, may mga nakatoka naman para magbantay, at nagsabi na huwag magpakalasing ng gusto, dahil malilintikan raw sila kay Gillian. Kaya naka-Simon-got ang mga mersenaryo sa matandang lalaki, dahil killjoy raw, minsan lang raw magsaya, panira pa raw. Sa kabilang banda naman, si Ghislaine ay dinala si Claude sa isang tahimik na lugar sa sulok at doon ay umupo ang mga ito. Habang nagsimulang dumating ang mga inumin at mga pagkain sa lamesa nila Claude at Ghislaine, unti-unting bumabalik ang buhay sa mga mata nitong si Claude. Ang ating bida naman ay tahimik na pinagmamasdan nitong si Claude na umiinom. Noong muntik-muntikan nang mawala ang kamay ni Claude wala itong ka-reaction, pero ngayon sa alak na iniinom nito ay talagang naapektuhan na siya, at lumalabas na ang totoo nitong pagkatao. Kaya dito naisip ng ating bida na talagang sirang-sira ang isip nitong si Claude sa kanyang pinagdadaanan. Sabi ni Claude, ayos talaga, hindi lang buo ang kamay ko ngayon, nakatikim pa ako ng mamahaling alak, mukhang pinagpala ata ako ngayon, cheers, sabi nito kay Ghislaine. Matapos noon, ibinaba na ni Claude ang baso, ang ating bida naman sinabayan itong si Claude, at tahimik na umiinom. Patuloy na nag-order ng alak itong ating bida, tuloy-tuloy, sa tuwing nauubos ang alak, nag-o-order uli ito. At dahil walang mana itong si Claude, siya unang nalasing, at habang ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa pagkalasing, nagdadaldal ito, sabi nito, apakagaling mo mag-inom, kaya lang yang mata mo, ikaw yung tipong hindi marunong magsaya, sabi nito sa ating bida na tono ng isang lasing, na talagang nabasa na niya kaagad kung anong tipo ng tao itong si Ghislaine, na walang oras ito na magsaya dahil ang laman ng isip nito ay pabagsakin ang mga kalaban. Sabi naman ng ating bida, kapag may inuman, iinom ako, pag wala, wala, pero nasa sayahan naman akong uminom kapag, Red Dragon, ang alak, sabi nito kay Claude. Agad namang nagulat itong si Claude, ano? Gusto mo ang isang alak na kahit ang mga nasa kaharian ay bihira lang makainom ng ganon? Sinungaling, sabi nito. Dagdag pa ni Claude, may iba tayo, alam kong hindi mo ako niligtas para lang rito, hindi mo ba sasabihin sa akin kung ano ang gusto mo? Tanong nito kay Claude, umiling lamang ang ating bida, hindi sumagot, na agad namang kumunat ang noo nitong si Claude. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Gusto mo bang turuan kita paano magsugal? Tanong nito kay Ghislaine.
Sabi naman ng ating bida, matutong magsugal. Mas gugustuhin ko pang lumapit sa iba kaysa matuto sa iyo, sabi ni Ghislaine. Buwisit, hindi na ako makikipagtalo patungkol dyan, sabi ni Claude na talagang aminado itong hindi ganun kahusay magsugal. Sabi pa nito, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin at umalis ka na rito, bakit ba ginawa mo pa ang lahat ng ito at niligtas pa ako? Tanong ni Claude. Umupo ng maayos itong si Claude, at tinignan ang kanyang kausap mata sa mata. Sabi ng ating bida, ayaw ko ng paligoy-ligoy pa, kaya sasabihin ko na ang dahilan. Makinig kang mabuti, gusto kitang mag-handle ng pamamalakad ng aking nasa sakupan, sambit ng ating bida. Nang marinig ito ni Claude, kumurap-kurap ang mata nito na gulong-gulo sa kanyang narinig. Iniisip kung tama ba ang narinig niya, sabay tawa ng napakalakas. Sabi pa nitong si Claude, gusto mo na ang isang adik sa pagsusugal at lasendero na tulad ko ang mamahala ng iyong nasa sakupan. Tanong ni Claude na natatawa talaga sa narinig niya sa ating bida, oo. Mixing sagot naman ni Ghislaine. Ibang klase ka, alam mo ba na minsan na akong tinawag na baliw? Pero ikaw mas malala ka ata, nagbibiro ka ba? Nakikilala mo ba talaga kung sino ako? Sabi ni Claude dahil hindi ito makapaniwala sa gustong mangyari ng ating bida. Sabi ni Ghislaine, iyon ang proposal ko para sa iyo, kung tanggapin mo man o hindi nasa sayo na iyon, sabi nito kay Claude, sabay inom ng alak at wala nang sinabi pa kay Claude. Si Claude naman ay sunod-sunod ang tungga ng baso nito, hindi nagsasalita at umiinom lang, na malalim ang iniisip nito. Makalipas ng ilang sandali, ibinaba nito ang baso sabay nagsalita ng napakaseryoso. Sabi nito, sa totoo lang, nagastuhan ko ang pagligtas mo sa akin, kaya lang magpapakatoto ako, walang kwenta ang ginawa mo, wala na akong balak pang gawin sa buhay ko ngayon. Sabi pa ni Claude, wala nang natitira sa buhay ko ngayon, walang pangarap, walang pag-asa, sabay inom ang natitirang alak sa kanyang baso. At muling nagsalita, may pangarap ako na gusto kong maabot noong una, kaya lang wala na akong magawa pa para maabot iyon. Ngayon wala na akong pera, ang aking kalusugan, ang aking kaalaman, may iba pa ba na mas malala kaysa sa akin? Tanong ni Claude kay Ghislaine. Ngayon ang mga mata ni Claude ay talagang tuluyan ng nawalan ng buhay, ramdam niya na napariwara na ng gusto ang kanyang buhay. Ito ang itsura ng taong nawala na sa kanya ang lahat, at wala nang pakialam pa sa buhay. Tama ka, ang sumunod sa iyo at ang mamahala ng iyong nasa sakupan ay talagang napakaganda. Magkakaroon ako ng trabaho, mataas ang aking posisyon, isang bagay na hindi ko dapat tanggihan, kaya lang, hindi ako pwedeng umalis sa lugar na ito, nakatali na ang paa ko rito, dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay, iyon lang ang magagawa ko ngayon, sabi ni Claude, na ang mukha nito ay talagang kitang-kita na wala ng pag-asa, at suko na sa buhay. Ako ang wawasak ng bagay na siyang nakatali sa iyong paa, sabi ng ating bida matapos nitong pakinggan ang lahat ng mga sinabi ni Claude. Kaya lang imbis matuwa itong si Claude, nagalit ito, nagngalit ang kanyang mga ngipin, at nagsabing, bata ka pa, yang kay abangan mo na sa tingin mo ay kaya mong ayusin lahat ng problema sa mundo, hindi mo naiintindihan kung gaano ka-toxic ang gawin ng mga bagay na iyon. Binitawan ng ating bida ang kanyang hawak na baso, at tumitig ng napakaseryoso kay Claude. Ang itsura ngayon ng ating bida ay biglang naging intense. Mas tumapang, sabi nito, kukunin ko ang lahat ng gusto kong makuha sa kahit na anong paraan, kahit kamatayan ko pa ang maging kabayaran, wala nang kailangan pang sabihin o pag-usapan patungkol roon, sabi ni Ghislaine na tinapos na ang kanilang pagtatalo. Agad namang ninas ang pagmumukha ni Claude, iyon ay dahil ang napakatapang na pag-uugali na pinakita ni Ghislaine ay naaalala niya ang kanyang dating pag-uugali. Dahil ganun na ganun siya, gagawin niya ang lahat makuha lang niya ang kanyang mga pangarap kahit kamatayan pa ang kapalit nito. Sige, susunod na ako sa iyo, ano ang kaya mong ibigay para sa akin? Tanong ni Claude, iyon ay dahil talagang naiinis na ito sa ating bida dahil nakikita niya ang kanyang sarili kay Ghislaine. Ano bang gusto mo? Sabihin mo kahit ano at ibibigay ko, tugon ng ating bida. Pera. Gusto ko ng maraming maraming pera na kahit ang mga mahaharlika at mga nasa kaharian ay magugulat, sabi nito sa ating bida. Agad namang natawa itong si Ghislaine, pera. Napakadali naman ng hiling mo, wala na bang iba? Wala ka bang ibang gusto, o gustong ipapatay o kung ano paman?
Tanong ni Ghislaine, huwag kang magpatawa, sabi ni Claude na napakagatlabi na lamang ito sa sinabi ng ating bida. Karamihan sa mga problema ay kayang-kayang ayusin ng pera, kung hindi isa lang ibig sabihin noon iyon ay kulang sa salapi. Ganon rin ang problema ni Claude, kayang-kayang solusyonan ng salapi, kaya lang kinakailangan ito ng napakalaking halaga. Hindi niya kayang tanggapin, hindi niya kayang paniwalaan na kaya ito ng ating bida, tingin lang niya ay isa itong kahibanggan ng isang kabataan, ganon ang sinasabi ng isipan ni Claude ngayon. Kaya lang kahit may pagdududa, may kung anong liwanag sa mga mata ngayon ni Claude na umaasa. Kung may isang maliit ng liwanag ngayon ang lumitaw sa isang nilalang na nawala na sa kanya ang lahat, paano kaya ito magre-react? Kahit sa tingin niya na imposible o peke lang ito, susubukan pa rin niya nabutin ito kahit isang beses lang, biglang nagtanong si Claude. Baron Fenris, tama ba ako? Napakataas ng tiwala mo sa iyong sarili, mukhang ang iyong nasa sakupan ay napakayaman. Gano ka ba kay Aman? Kung marami kang pera baka pwede mo akong pahiramin muna, o kaya bilhin mo na lang ako. Malaki ang halaga ko, sabi nitong si Claude na unti-unti nang lumalabas ang nasa puso nito. Si Belinda naman sa kabilang lamesa na nakikinig sa piyang uusapan ng ating bida at ni Claude ay biglang sumimangot, niligtas ka na nga, pinainom ka pa ng mamahaling alak, inaalok ka pa ng magandang posisyon, tapos ngayon ang lakas ng loob mo na humingi pa ng pera, at ipagyayabang o panamalaki ang halaga mo, mukhang mangangalakal ka na nga, sabi ni Belinda sa sarili nito habang naiinis na nakatingin kay Claude. Alam ni Belinda kung anong binabalak ni Claude, dudagasin lang raw nito si Ghislaine at iwawalda sa sugal ang perang makukuha niya. Iniisip ni Belinda na siguradong i-reject ni Ghislaine itong si Claude, dahil si Ghislaine raw ang tipo ng tao na hindi papaloko. Tanda pa niya kung paanong inisahan ni Ghislaine ang kanyang fiancé na si Amelia ng 20,000 gintong barya, kaya hindi raw ito maiisahan ni Claude sa kitang-kitang pangloloko manayot. Kaya lang ang sagot ng ating bida ay talagang hindi inaasahan ni Belinda, sabi nito, okay. Sige, napakarami kong pera higit pa sa iniisip mo, magkano ba ang kailangan mo? Tanong ni Ghislaine. Nang marinig ito ni Belinda halos sumabog ang kanyang utak sa nangyayari, sabi nito, anong? Paanong nangyari iyon, siyang master na hindi nga nagpatinag sa kanyang ama, at sa mga kapanalig nito nang hingan siya ng pera, pero ngayon sumang-ayon ng ganun-ganun lang. Sabi ni Belinda na gulong-gulo sa takbo ng isipan ni Ghislaine. Ginagawa kaya niya ito bilang tulong? Parang sobra na ata ito, kailangan ko na ata siyang pigilan. Sabi ni Belinda na gusto nang awatin si Ghislaine sa pakikipag-usap kay Claude. Biglang ininom ni Belinda ang alak na nasa kanyang harapan, sinusubukang pakalmehin ang kanyang sarili sa kanyang naririnig. Kaya lang ang susunod na sasabihin ng ating bida ang mas lalong nagpawindang ng sobra-sobra kay Belinda. Sabi ni Claude, kailangan ko ng 2,000 ginto, kaya mo ba akong bigyan ng ganong kalaking halaga? Alam kong napakalaki ng hinihingi ko sa iyo ngayon, sabi ni Claude kay Ghislaine. Napailing-iling na lamang si Belinda sa kanyang naririnig, ang ating bida naman ay hindi nagsalita, at may itsurang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mukhang parang nag-aalala, pero mas lamang ang awa ang makikita sa mukha ni Ghislaine. Nang makita ito ni Claude, hayagan itong ngumisi sa ating bida, ano? Ang iniisip mo bang hingin ko ay 20 ginto lang? Sa tingin mo ba ngayon lang ako may nakausap na maharlika na puro lang pagmamayabang at wala namang katotohanan ang mga sinasabi? Basang-basa kita, alam kong umiikot na ngayon ang iyong isipan. Tama ba ako? Tanong nito kay Ghislaine. Hindi na makayanan ni Belinda ang mga nakikita at naririnig nito, kaya agad na itong tumayo at sumigaw, sandali nga lang. Nagpapatawa ka ba? Akala ko ang hihingin mo lang ay kaunting ginto, pero 2,000 ginto. At dahil ang ating bida ay nakapagsabi na kay Claude na kung ano-ano at napakarami niyang pera, hindi na nito magawang bawiin pa ang kanyang mga sinabi, nilakasan ni Belinda ang kanyang boses para sana bigyan ng pagkakataon ng ating bida na tanggihan ang hinihingi ni Claude. Kaya lang isang hindi kapani-paniwala ang narinig ni Belinda mula sa ating bida, 2,000 ginto lang ba, ayaw mo ng 5,000 ginto? Tanong ni Ghislaine. Ano kayang tumatakbo sa isipan ni Ghislaine at hindi ito pumapalag sa gusto ni Claude? Tuluyan kaya niya itong makukuha, o maiisahan talaga siya ni Claude? Abangan!